Dito ako ngayon kung saan dito pinasahan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang krus. 9 o'clock ng gabi, gabing-gabi na, mag-isa ko pa dito sa pathway na to. Kung nakikita niyo, pataas na yan, paakyat. Ngayon naman, hahanapin natin kung saan naglakad ang ating Panginoon, napasan-pasan niya ang kanyang krus. Hindi ko rin kasi kabisado ang bawat sulok ng Jerusalem. 4 na beses, nabalik ko na dito. Pero hindi ko pa naiikot lahat to. Plano ko sana ay umaga na ako pupunta dito. Pero baka hindi na magkasya sa oras natin kasi kailangan kong bumalik sa trabaho. Kaya naman, kailangan kong tignan yung lugar para bukas madali ko na lang mahanap. Medyo risky yung decision kong maglakad dito ng gabi. Lalo na't Google Map lang yung kasama natin. Pero ito, at samahan niyo ako maglalakad dito. Napaka-challenging ng moment na to. Halo-halo yung nararamdaman ko dito. Andyan yung kaba at takot. Pero andyan din yung excitement. At sa mga oras na yan, papunta pa lang ako sa site kung saan ipinabuhat na kay Jesus ang kanyang krus. Makikita niyo naman dito, masisikip yung mga iskinita. Pero alam niyo ba, pag umaga na dito, pagbubukas na lahat ng mga stall dito at mas lalong sisikip na ang daan dito. Kaya naman dahil sa lakas ng loob natin, nakita nating malinis ang mga daan dito sa Jerusalem. Medyo kinakabahan ako guys kasi paunti na yung tao dito, pero ayun, okay naman. May awesome. New Year. Happy New Year, thank you. Slight right to stay on Elmwood Street, Hargery. Pataya. So, pupunta ako ng Via Dolorosa ngayon. Babaybayin natin yung pathway kung saan pinasa ni Papa Jesus yung cross. Kaya, tinitignan natin. Mag-start tayo sa station number 1. Sa station number 1. Station number 1. Saan ba yun? Akala ko hindi makakapasok yung mga sasakyan dito kasi ang sisikip ng mga daan, lalo na pag open na yung mga stall. Pero nakakadaan pala yung mga sasakyan dito pag sarado na silang lahat dito. Sa mga oras na yan, sobrang haba na ng nilakad ko. Medyo kinakabahan na din ako kasi iniisip ko kung paano ako babalik. Pero natatanaw ko may mga sundalong naka-duty dito sa dulo. At ito na guys, nakita ko na yung marka ng station number 3 and station number 4. Hinahanap ko na lang kung saan nagsimula yung station number 1. Dito ako dinadala ng map. Sa mga oras na yan, nagdalawang isip na ako kasi wala na ako nakikitang tao. Kaya naman bumalik na lang ako at babalikan na lang natin bukas. Kahit papano maraming tao. Dito na banda ang Lions Gate at malapit dito ang Mount of Olives. Naglagay sila ng mga marka dito, station number 1 at station number 4 para madaling mahanap kung saan nagsimula pagbuhat ng ating Panginoong Jesus ng kanyang krus. Pero hindi na tayo nakaabot sa station number 1 and 2. Kaya naman babalikan ko bukas at ibabahagi ko sa inyo ng buo. Ito ang third station. Dito ang third and fourth station. Ang site na pinapaniwalaan nilang dito nahulog ang ating Panginoon. Sa unang pagkakataon, napasan niya ang kanyang krus. Dito rin niya nakita ang kanyang ina na si Mama Mary. Ang mga istasyon na to ay marka ang mga nadaanan ni Jesus habang pasan niya ang kanyang krus. Bawat station ay may mga itinayo silang chapel, pero hindi ko na nabidyohan lahat. Tapos ay lalakad ka lang ng diretso at makikita mo na ang station number 5. Ito naman ay nabanggit sa Bible. Dito nila pinapaniwala ang tinulungan ni Simon the Cyrene. Natulungan si Jesus sa pagbuhat ng cross. Naman dito sa station number 5, meron kang makikitang handprint, parang hugis kamay na nakaukit sa bato. Ito ay sumisimbolo sa pagtulong ni Simon kay Jesus sa pagbuhat ng cross.
Paghawak ko sa bato, parang may basa. Ewan ko kung may nagdura dito. O kaya sadyang ganyan lang talaga yan. Galing ka ng station number 3 patungo sa station number 5. Dito ay kakanan ka na. At dito na sa part na to, ramdam ko na talaga yung pagod dito kasi paakyat na yung lalakarin dito. Ay, grabe guys, alam nyo, gusto ko talaga magpunta na mag-isa dito. And sinamantala ko talaga magpunta dito ng gabi. Kasi pag umaga, sobrang dami ng tao dito. Eh ngayon, gabi na, alas 9 na ng gabi. Wala nang gaanong tao. Grabe na, napakatapang ng loob ng babae. Pero ito guys, gusto ko talaga, pag pumupunta ako dito sa Jerusalem, gusto ko yung nakafocus ako. Gusto ko yung walang distraction. Sobrang pagod ko umakyat. Ayan, yung inakyat ko. At pagkatapos ng mahabang akyatan, bubungad na sa atin ang station number 6. Dito naman pinunasan ni Veronica ng pawis sa mukha si Jesus. Ako nga, nasarili ko lang yung dala kong umakyat dito pataas. Pero hinihingal na ako, paano na lang kaya kapag pasan mo ang krus. Tapos pinahirapan ka pa, kinukutya ka ng mga tao. Tapos na ako ng station number 6 at ngayon naman hanapin natin yung station number 7. Meron na naman ako nakitang daan na maliit paakyat. Kaya ito naman yung sinundan ko. Ito sa part na to, dito nahulog yung scarf na dala ko. Pero hindi ko na binalikan kasi may mga sumusunod sa aking mga kabataan dito. Alam nyo ba, pagdating ko pa lang dito sa Jerusalem, sobrang sakit na ng ulo ko. Pero pinipilit ko talaga na, pinipilit ko talagang hindi sayangin yung oras ko. Yan, dyan ako galing. Pasya na nga akong umuwi at hindi ko na hinanap ang station number 7. Bukas ay babalikan natin ang mga lugar na to. Ngayong daan, pauwi na ng hostel ko. Bago maghating gabi ay gusto kong umakyat ng rooftop. Gusto kong makita kung ano ang kaganapan dito kapag New Year. Kaya itong night walk ko dito sa Old City ng Jerusalem, tuturing kong pinakamagandang karanasan ko dito sa Jerusalem. Ang maglakas loob na lumakad dito mag-isa. Kakapagod man maglakad dito, pero ramdam ko yung saya. Sobrang worth it ang maglakad dito sa Via Dolorosa. Kaya gagawa tayo bukas ng kabuuang vlog natin sa Via Dolorosa kung saan naglakad ang ating Panginoong Jesus na pasan niya ang krus hanggang sa Mount Calvary.